panahon. Ay, Oo nga eh. Nasa lilim na tayo pero maalinsangan pa rin. Oh, Sasa, uminom ka nitong tubig para hindi ka ma-dehydrate. refreshing! Nanay, nakikita niyo po ba yun? Ano pong tawag dun sa ginagamit sa pagdidilig sa mga halaman? Ayun po, oh. Ang tawag dyan ay sprinkler. Ito ay kung saan dumadalo yung tubig sa mga tubo at inalalabas ng mga sprinkler. Parte yan ng proseso ng pagdidilig ng halaman na tinatawag na irigasyon. Irigasyon? Nay, ano po yun? Anak, tignan mo mabuti tong sprinkler. Anong napapansin mo? Nagwiwisik po ito ng tubig, tapos nadidiligan ng mga halaman at bulaklak na malapit po rito. Mas masigla pong tingnan ng mga halaman dahil hindi po sila tuyot kahit mataas ang sikat ng araw. Good observation, anak. Yan ang kahalagahan ng irigasyon o pagpapatubig ng lupa upang mapalago ang mga halaman. Yun pala ang irigasyon. Naisip ko lang po, Nay, ano-ano po ba ang iba pang anyo ng patubig? Iba-iba ang anyo ng patubig, anak. Kapag sa mga bakuran, madalas iniimbak ang tubig sa isang tangke. Kapag oras na ng pagdidilig, saka ito bubuksan. Samantala, sa mga farm o sakahan naman, nagmumula ang tubig sa mga ilog at lawa at saka kinokonekta patungo sa lupang sakahan. Wow! Mapamalaking farm man o maliit na bakuran, nagagamit pala ang irigasyon. Anak, alam mo ba na may iba't ibang uri ng irigasyon o patubig sa lupa? Tandaan, ang mga irigasyon ay nakadepende sa laki at uri ng lupa. Una, ang patubig sa ibabaw o surface irrigation. Sa pamamaraang ito, ang tubig ay direktang nililipat sa mga kanal na malapit sa mga pananim. Pangalawa, ang sprinkler irrigation system. Sa pamamaraang ito, dumadalo yung tubig sa mga tubo at inilalabas sa mga sprinkler. Nadidiligan ang mga pananim tulad ng pag-ulan. Wow! Parang ito po yung nakita natin sa parke kanina. Good observation, Sasa! Pangatlo, ang drip irrigation. Mas komplikado ang disenyo nito, ngunit mas epektibo. Dahil ang mga tubig ay direktang inilalabas mula sa isang network ng mga tubo patungo mismo sa puno ng halaman. Panghuli, ang subsurface drip irrigation. Tulad ng drip irrigation, nakabaon din sa lupa ang drip tubes upang direktang ilabas ang tubig. Ang pinagkaiba lang ay low pressure o hindi malakas ang paglabas ng tubig. Alam nyo, Nanay, namamangha po ako sa mga magsasaka at iba pang nag-aalaga ng mga halaman dahil sa dedikasyon nila upang masigurong nadidiligan ang kanilang mga pananim. Totoo yan, anak. Maraming taon ang ibinuhos sa mga magsasaka para ma-develop ang iba't ibang uri ng irigasyon. Malaking tulong ang irigasyon sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dahil ito ang nagbibigay ng tubig sa mga halaman at gulay na kinakain natin. At dahil po dyan, Nay, iinom na po ulit ako ng tubig para hindi po ako matuyot dahil sa init. Palabiro ka talaga kahit kailan.